Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa sign ng Leo with the fire elements, Lala Baby. Nagpapakilala, isang like, subscribes, and share lang po. Yan ha, okay. So, bigyan ko kayo ng reading for the whole month of August. Yan ha. General reading po ito, hindi po ito personal or private. If you want a private reading, kindly email. Okay, feel free to email Lola Baby. Okay, sulat ko na lang sa description box. Okay, let's see your energy, your aura. Okay, what's in your energy? What do you want to know? Diba? And what's the message, if ever there is? Hooked. Okay, you are hooked. Tinatawag na para kang tinatawag na dahangman, nakahook. Hook, yan no, di ba? Nakabitin, para kang nakabitin. Kabitin ka sa ere, yung ba ibig sabihin noon? Nahuli, something. Never has the facts makes shit up lies. No facts, di ba? It's like wala siyang ebidensya. Okay? It's like walang ebidensyang hawak. It's like, hindi mo pwedeng sabing totoo. Diba? Something like that. Yung tinatawag na pruweba. Diba? Yan. Ebidensya. Okay? Something like that ang nakikita ko. Talking shit. Yan. Sino ga nagto-talking shit? Ikaw or sila? Diba? Yan. So that's ibig sabihin nito yung nakasurround sa inyo na energy. Okay? So, tingnan ko lang. Positive thoughts. Your thoughts shape your reality. Keep them positive. Always think positive. Okay? Alignment. Align your actions and thoughts with your desires. Okay? Abundance. Abundance flows to those who believe in its presence. Okay? So, nakikita ko, maaring for some of you yung tinatawag, very, very positive kayo. Very, very aligned. Okay? Yung inyong emotions, your hearts and emotions are aligned. Your spirituality, your faith to God is very, very aligned. Kaya dito nakikita ko, tinatawag abundance. You have abundance, di ba? Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, if there's a shit talking shit, di ba? Ibig sabihin nito, wag kang huhok, di ba? Wag mo itong tinatawag na sanayin na nakatali ka dito sa mga shit na ito, okay? It's like, especially kung ito'y walang pruweba, di ba? Wala namang pruweba, di ba? Kung ano itong mga usap-usap na nonsense, di ba? Huwag kang magpaka-absorb, okay? Yan. It's like, baka chismis lang yan. Gumagawa lang sila ng tinatawag kasiraan, di ba? Yan. Oh. Kung ano man yan ha, it's like halimbawa sabihin na natin there is a tendency, di ba, na mag-engage sa mga usapan na wala namang tinatawag na katotohanan, di ba? Okay? It's like para lang totoo gaya sinasabi mo, wala ka naman hindi pa mahirap kasi baka mahabla ha. Okay? So wag mag-hook, kaya siguro hook. Wag mag-engage. Yan ha. Yan, meron dito tinatawag the world. Diba? So ano itong the world na ito? It's like tinatawag congratulations, graduation, victory, abundance. Diba? So narito yung tinatawag na the Eight of Cups. Diba? Okay? So ano itong the Eight of Cups na ito? Ibig sabihin nito, kung ano man itong mga naranasan mo, di ba? Halimbawa, sakit, walang pera, walang trabaho. Kumbaga dito yung tinatawag na paghihirap. Ayan, oh. Yan. It's like sabihin na natin,
it will come to an end, malapit nang matapos, or tinatawag tapos na, and you are facing a new chapter. It's like tinatawag tapos na, dini ka na. It's like out with the old, in with the new. Diba? Kasi the Eight of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag kaluwalhatian, victorious, abundance, success. Yan ha. Kaya nga kita mo may abundance dito. Yan ha, manifesting abundance. It's like kaya dito may alignment. Ibig sabihin nito, aligned ka, okay? It's about your spirituality. Aligned ka sa Panginoong Diyos, di ba? It's like tinatawag, you're always positive. Okay? Yan. Once you are aligned to God, ibig sabihin niyan, there is a very, very big chance na ikaw is magkaroon ng success, di ba? So, tingnan natin na rin ang tinatawag na the four, okay? The four of wands, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag tagumpay, luck, okay? Luck is coming your way. Kung ano man ito, it's like tinatawag nakaranas ka siguro. Maaari sabihin natin in the past months, in the past year, in the past last year, halimbawa 2 years, 3 years ago, di ba nakaranas ka ng tinatawag dito nakagipitan, o kaya'y pagkakasakit, o kaya'y unloved, di ba, o kaya'y loss, di ba, pagkalungkot, di ba, insecurities. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, luck is on the way na. Yan, no? It's like tinatawag dito, sagot na, yan, no? Kaya narito ang the world, di ba? Yan, it's like sinasabi dito, malapit ka ng graduate, don't worry. Okay? Yan. Or sabihin na natin ito'y tapos na. Di ba? It's like tinatawag, ala lola, nangyari na yan, nakasurvive na ako, di ba? Nakarecover na ako. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag panibagong pakikipagtunggali. Okay? A new chapter. Yan. Ibig sabihin, lakbay ka na uli. Lakbay. Yan ha. O, saan ako lalakbay, lola? Ay, baka maghahanap ka ng trabaho, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, panibago na uling pakikipaglaban sa buhay. Okay? So, narito ang tinatawag na the Ace of Wands, di ba? So, ibig sabihin yan, action. Maari ito may kinalaman. Halimbawa, you are planning to go abroad. Okay? Maaring sabihin na nating travel. Okay? Travel abroad. Pag-aaral, scholarship, di ba? Trabaho, 'di ba? Maari ito'y sabihin na nating may kontrata ka, whatever, 'di ba? Yan maari mag-aasawa ka, doon ka natitira, 'di ba? It's like tinatawag dito na yung tinatawag na it's about your dreams, okay? Yan chasing your dreams, 'di ba? Yan. Maganda po. Especially narito ang tinatawag the Eight of Cups. Yan ha. So it's about your mission. It's about, halimbawa sabihin natin, you have a new mission, you have a new goals, di ba? It's about your goals, it's about your purpose, di ba? Maaring may magta-travel pa-abroad or pa-uwi, end of contract, di ba? An end result. Kasi narito, di ba? Especially the world, okay? So it's already accomplishment, di ba? End of contract, end of a relationship, end of sufferings, graduation, di ba? Okay. So it's a new journey, okay? It's like out with the old, in with the new, okay? So naririto ang tinatawag the Seven of Swords, di ba? Yaan. Kung ano man ito, ha? Meron dito yung tinatawag na dishonest. Sino tayo muna, ha? Okay. Meron dito, it's like tinatawag na general ito, not a personal. So, nakikita ko dito halimbawa mag-asawa, okay? Meron ditong nagsisinungaling, okay? Hindi siya honest sa iyo, di ba? Meron ito yung tinatawag na mga ginagawang milagro sa talikuran without you knowing. Okay? Kasi narito ang tinatawag na the Eight of Cups. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na merong infidelity. Yan na, okay?
So, ito yung tinatawag. Sandali lang, ha? Ano pa? Itong taong ito'y ma-strategy. Okay? Ibig sabihin itong matalino itong taong ito. Ayan, no? Dito sa Ace of Wands, di ba? It's like sabihin natin maaasahan siya sa trabaho. Kumbaga dito meron siyang strategy na kanya, di ba? Okay? Very, very flexible siya sa kanyang, halimbawa sa oras, di ba? Flexible sa trabaho, sa mga kasamahan sa trabaho, di ba? Kaya narito on the world, di ba? It's like kinagigiliwan siya, okay? So mag-iingat ha, meron dito, it's like kaibigan mo, hindi. Kaaway mo siya, okay? The Five of Swords, okay? So ano itong the Five of Swords na ito? Kung dito sa tinatawag na the Eight of Cups, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na uuwi siya, ay nako, mag-iingat ha, dahil ito'y the Five of Swords. Baka ito'y tinatawag, ito'y halimbawa pupunta sa sabungan. Pupunta sa sabungan, pag uwi, loss. Yan no, the Five of Swords ha. Halimbawa, tumaya sa sabungan, talo pag uwi. Tumaya sa bingguhan, tumaya sa loto, tumaya sa sugal. Halimbawa, nagkasino. Yan no, talo, uwi. Yan ha, talo. Yan no, the Five of Swords ha. Okay. So meron dito, it's like tinatawag ayaw makipag-communicate. It's like nakikipagmatigasan siya, okay? Ayaw niya magsalita, nakikipagmatigasan siya, okay? Teka muna, meron ba ditong, it's like, dito lang nakita ko lang ha, sa Four of Wands. Meron ditong, it's like dito, sa Eight of, dito ha, sa Eight of Cups, yan ha. Meron dito, it's like from the past, okay? Inabuso ito, okay? Inabuso itong taong ito. Kasi dito narito on the world, di ba? Inabuso ito, maari ito yung tinatawag, baka na-rape siya o yung tinatawag na molest. Na-molest itong taong ito. Yan o, kita mo. Nabubuhay Nabubuhay ha, okay? Yan. Nabubuhay, okay? So, maari ito yung nakakaranas ng tinatawag na binubuli siya from the past and by mga classmates. Yan, no? Yan, ha? So, narito ang tinatawag na very, very original ang taong ito. Yan, no? Kita mo dito sa tinatawag the world, ha? Yan, original. It's like, hindi siya pwedeng gayahin, di ba? May gagaya man sa kanya, hindi magagaya 100%, di ba? Halimbawa, if you're a comedian, if you're a dancer, if you're a musician, hindi, gayahin ka man nila, hindi 100%. Okay? Meron dito ang tinatawag na original, okay? So, there is a, kasi narito ang tinatawag na the Ace of Wands to the Four of Wands, di ba? At travel plan, okay? Yan. O kaya yung tinatawag na, kung ano man yan, ha? An adventure. Ano ito, adventure na ito? Baka magta-travel, okay? It has something to do, baka ito sabihin natin magtutur lang naman, di ba? So there is a new commitment here, okay, sa Ace of Wands. So meron ditong tinatawag the Five of Cups to the Eight of Cups. Yan, okay? So meron ditong tinatawag loss, okay? Ano itong loss na ito sa pera? Ano, friendship, trabaho, okay? Sa health, diba? Okay? Very, very despair ang tao na ito. Yan, no? Sa tinatawag the Fool, ha? Very, very despair, okay? Regret, remorse, diba? Sino ang nagre-regret sa Five of Swords? Ikaw or sila, diba? Narito ang tinatawag na the Seven of Swords. Pinagsisisihan niya yung ginawa niya, okay? Yan. Marito yung tinatawag,
Hindi niya siguro inakala, okay? Yan. Na, kasi narito ang talking shit, no? Fox and hook, di ba? So be very, very careful ha. Dahil pwedeng mahabla, okay? Meron ditong very, very negative ang emotions niya, okay? Yan, oh. From here to the Five of Swords, ikaw ba yan? O anak mo ba yan? Asawa mo, di ba? Malungkot. Yan, it's like tinatawag, kaya narito ang the Ace of Wands, okay? Sa tinatawag na the Eight of Wands, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na iniisip niya ang ano ba tawag dito? Iniisip niya yung kanyang kalagayan. Kasi narin ang Five of Cups, okay? To the Eight of Cups. Iniisip niya. Siguro nag-aalaala siya, di ba? Na baka hindi, halimbawa sabihin na natin kung wala siyang trabaho. Kasi narito, di ba? Five of Cups is negative. Mari wala siyang trabaho. So, ibig sabihin nito, nag-aalaala siya sa kanyang kalagayan. Baka hindi makapag-tuition sa mga anak, hindi mabayaran ng upa ng kuryente, di ba? Ng bahay ko na upa. Di ba? Nag-iisip, okay? Yan. So, for some of you, yung tinatawag ko, ito naman, it has something to do about your work, di ba? Yan, oh. Magkakaroon ng tinatawag na abundance. Yan, oh. Di ba? Okay? Magaganda ang inyong, kahit may negative, meron din namang positive. Yan, oh. It's about hard work pays off. Dito sa Four of Wands, ha? To the Eight of Wands. Okay? Result. Yan. So, nakikita dito, ha? Makakaroon ng result, abundance, pay off. Yan na. So, papasok uli. Yan. Kaya dito narito yung tinatawag na the Ace of Wands, di ba? The Ace of Wands to the Four of Wands, di ba? To the Eight of Cups, di ba? So, ibig sabihin, kung ano itong, halimbawa, sabihin na nating loss, okay? Halimbawa, wala kang pera, di ba? Ibig sabihin, napapasok kayo sa tinatawag the Two of Cups, okay? A partnership, a relationship, di ba? Yaan. Kung ito na may marriage, kasi dito sa tinatawag the Four of Wands to the Eight of Cups, di ba? So, maaari ito sabihin na natin baka magliligawan or yung tinatawag, i-level up na ang kanilang tinatawag na relationship. Di ba? Kaya siguro narito ang Five of Cups. Okay? Maaring dito yung sabihin na natin na nagkaroon dito ng maaring nabiyudo, di ba? Maaring dahil sa sakit, sa aksidente, di ba? So, maaari ito yung tinatawag Five of Cups to the Five of Swords, di ba? To the Seven of Swords, ibig sabihin nito nagkaroon ng tinatawag na annulment, divorce, legal separation, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, siguro ito yung naisahan. It's like tinatawag, hindi siya binigyan, hindi naging makatarungan, di ba? It's like maaring dito sabihin na nating nahakab lahat, di ba? Halimbawa, ari-arian niya. Kumbaga dito, halimbawa, conjugal properties, wala. Okay? It's like tinatawag na wala siyang nakuha, di ba? Okay? So whatever is this, it's like tinatawag dito. Yan, since nakikita dito alignment, di ba? It's like your prayers will be answered. Yan. Maybe you will find a job, di ba? A new work, okay? Mga tinatawag bawa sabihin natin bibili ka ng lupa, yan, something like that, di ba? Sabihin natin sa akin ka na bumili ng lupa, ng bahay, di ba? Prospect ba yung tawag doon? Buyers, di ba? It's like a buyer. It's not only about love and love, romance, marriage, di ba? Pwede rin yan, di ba? Since narito ang tinatawag the Five of Cups and the Eight of Cups, di ba? Okay. So, narito ang double confirmation ng the world, okay? Success. If it has something to do about a relationship, building a new relationship, success, okay? Achievements, okay? So, sa tinatawag na, ayan, di ba? Sa Eight of Cups, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, all's well that ends well. Matatapos din. Kung nakakaranas ka ng kalumbayan, ng kagipitan, matatapos din yan. Okay? So, ibig sabihin nito, whatever is this, di ba? Sa tinatawag na the
the Four of Wands, di ba? Magkakaroon dito ng tinatawag accomplishment and a travel kasi malakas dito ang travel since narito ang tinatawag na the Eight of Wands, di ba? The speed, yan. Oh. So it's more tinatawag na wala nang blockages, wala nang hindrance kasi nadyan yung tinatawag speed, direct answer, okay? Direct solution to your problems. Double confirmation ng the world.